Story time! So meron akong gustong ibahagi sa inyo na kwento tungkol sa isang bagay na matagal ko na experience pero gusto ko lang i-share sa inyo ngayon kasi maganda yung view natin ngayon dito oh. So alam nyo na kung saan to, kung taga Cavite kayo, alam nyo na kung saan. May napuntahan akong isang shop dati na kinuwas pa ko ng owner. Ang sabi sa akin ng owner, actually mabait naman yung owner noon. Sabi sa akin, nabanggit niya na meron daw akong ni-review na isang bike na humina daw yung benta nila dahil daw sa review ko. Alam niyo naman ako, di ba, madami na akong na-review na mga bike. Siguro doon sa mga real talk and unbiased opinion ng mga vlogs ko. So alam niyo naman yung content ko na yon. Sinasabi ko talaga kung anong ayoko sa isang bisikleta. Ayoko ng content na mag-snowlig ako, sasabihin ko na mura, na okay to kahit hindi naman talaga. So si Sobi It po ay hindi ganong klaseng content creator. So kung may mga ganong content creator kasi na sinasabi nila okay to, na mura to kahit yung presyo na 10,000, alam naman natin na hindi talaga totoo yung mga yon. Pero si Sobi It, hindi naman sa nagpapaka-plastic sa inyo, pero ganun talaga ako magsalita. Sinasabi ko talaga kapag ako nag-real talk and unbiased opinion, sinasabi ko yung mga bagay na gusto ko sabihin, yung mga napansin ko sa isang item o sa isang bagay na ayaw kong pagkasinungalingan sa aking content. Ayaw kong gumawa ng kasinungalingan sa aking content. So yun, back to story. Meron daw akong na-review na isang bike na binibenta nila noon na bagong labas lang din, na humina daw yung benta nila dahil daw siniraan ko daw yung isang specific na bisikleta na yon. Ang sagot ko sa bike owner, sabi ko, "Sir, ako totoo kong alien. Nag-review ko ng mga bisikleta ng walang halong kasinungalingan. No, sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Wala akong itatago, lalo kung ang content ko ay tungkol sa real talk and unbiased opinion." So sinasabi ko talaga yung mga napansin ko doon sa isang bisikleta na yon. So humina doon yung benta nila. So sa akin naman kasi, hindi naman kasi ako kumakampi sa kahit anong bike shop. Wala akong kinakampihan mula nung nagsimula ako. Wala akong pinapanigan. Kaibigan ko yung mga bike shop na yon. Pero hindi ibig sabihin no, na kailangan ko na magsinungaling para lang makabenta sila. Di ba? So, ako kasi hindi talaga ako ganun eh. Sinasabi ko talaga kapag ayoko sa isang bagay, ayoko sa isang tao. Ganun ako eh. Ganun ako. So, yung reply ko doon, sinabi ko na, "Sir, ito kasi, yung review ko is ganun talaga. Napansin ko na ganun, sinabi ko yung mga gantong klase, mga gantong pyesa niya, na ayoko." Minat yung benta nila. Hindi naman sumama yung loob ko doon sa bike shop na yon. Pero, yun lang yung una talagang shop na naglakas ng loob na magsabi sa akin ng ganun. Hinangaan ko yung bike shop owner na yon dahil malakas yung loob niya na magsabi sa akin ng ganun, no? So, hindi ko binabash yun, hindi sumama yung loob ko doon, pero hinangaan ko siya dahil malakas yung loob niya na magsabi ng katotohanan sa akin na ganun, no? Sa akin naman kasi tumatanggap ako ng kritisismo, ng negative comments kung may nasasabi akong mali. Sabihin nyo sa akin kung meron ako nasabi na hindi kayo approve or hindi kayo agree, pwede nyo sabihin sa akin. Madali lang kausap, mapag-uusapan natin yan. Kung may mali ako, sige, tama nyo ako. Ayoko kasi ng, alam mo yun, yung one-sided. Gusto ko nakukuha ko din yung opinion ng ibang tao. Kaya nga minsan, or madalas sa mga content ko, sinasabi ko, okay na ba sa inyo yung ganyan? Comment down below. So karamihan sa mga vlog ko, ay ganyan sinasabi ko, okay na ba sa inyo yung ganyang space? Comment down below. Madalas ako magsabi ng comment down below para malaman ko din kung agree ba kayo or kung may mali ba ako sa nasabi ko or kung ano man. So lagi ko sinasabi yun. So ang point ng content na to, na kung may mali ako nasasabi, sabihin nyo sa akin. Kung meron kayo sama ng loob sa akin, sabihin nyo sa akin. Hindi sasama ang loob ko sa inyo. Tumatanggap si Sobi It ng kahit anong kritisismo, especially galing sa inyo. Kasi nga, dyan tayo mag-improve, no? Kasi hindi ka magtatagumpay kapag wala kang failure, kapag hindi ka nadapa, no?
Ganon din yon sa pagbablog. Hindi ka magiging magaling kung walang papansin sa maling nagagawa mo o nasasabi mo. No? So, doon tayo mag-i-improve kasi pag meron tayong nare-receive na comment na negative, kung ano man yung masama na yon, pwede nating ayusin. Pero kung totoo yung sinasabi natin tungkol sa mga ganon, so, depende na lang sa iyo yun kung i-adjust mo yung sarili mo. So, sa akin kasi, sinasabi ko lang talaga yung opinion ko. Para sa mga consumer, sa mga bibili nun. Kasi nga ayoko namang bilhin nila yung isang bisikleta na yon. Nasabihin ko na okay to, sige maganda yan. Kahit hindi naman. Diba? Hindi ako ganon. Hindi ako yung tipo ng content creator na bias. Na para lang magbukang mabango sa isang bike shop, sasabihin ko na, oy, ang mura nito. Oy, bilhin nyo to. Oy, mamura nito ah. Sinasabi ko lang yung sarili kong opinion. No? Hindi ako nagiging bias sa mga reviews ko. So kung ganyan ang tingin nyo sa akin, wala akong pakialam, mag-comment kayo, sasagutin ko yan. So nasa inyo. Pero para sa akin, hindi ako bias sa mga nagiging content ko. Mostly sa mga real talk and bias opinion ko. Kaya nga ako humihingi sa inyo madalas ng comment. Sinasabi ko, mag-comment kayo. Comment down below kung ano man, kung tama ba to, kung ganyan. Yun ako eh. No? So kung meron ako nasabing mali, sabihin nyo sa akin. Tumatanggap ako ng criticism mo. So yun lang siguro yung story time natin ngayon. Medyo mahaba na. Gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko na yon. So madami pa akong i-share sa inyong experiences and story time sa mga susunod. So siguro ito na yung simula ng ating story time. Kasi nga madami na ako na-experience na hindi ko lang na-share sa inyo. Simula pa nung 2020 hanggang ngayon, madami talaga. So ito yung unang-una. So sa bike shop owner na nagsabi sa akin noon, okay lang sir, hindi sa pamalob ko doon. Natuwa pa nga ako kasi nga naging totoo siya sa akin. Mas okay sa akin yung totoo ka sa akin kaysa naman sabi ni Becky mo lang ako. Approve sa akin yun.